Dalawang babae, kapwa nagdadalang tao ang magkasunod na tatagpo ang wala ng buhay sa magkaibang lugar ngayong buwan ng March 2026. Ang isa sa mga biktima, ang 23 years old na si Christine Dagdagan, na tubong Ilocos Norte. 4 na buwang buntis, pinagsasaksak ito sa loob mismo ng kanilang bahay sa Badok, Ilocos Norte. Ang sinapit ng isang buntis sa Ilocos Norte matapos siyang pagsasaksakin ng bisitang lasing. Ang masakit pa, ginawa ang krimen sa harap mismo ng isang taong gulang na anak ng biktima. Samantalang ang 34 years old naman na si Marivic Capion, isang PWD, ay natagpo ang wala ng buhay sa masukal na damuhan sa Norala, South Cotabato. Tulad ni Christine, si Marivic ay nagdadalang tao din at nasa kanya ng kabuhanan. Dumal-dumal ang pagpatay sa 9 na buwan na buntis sa South Cotabato. Ang biktima posibleng hinalay pa bago pagtatagain. March 5, 2026 nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng Badok Municipal Police Station. Sa tawag ay nagkaroon umano ng insidente ng pananaksak sa Barangay Pagsanahan Norte. Agad namang tumugon ang istasyon at agad na nagpadala ng tao sa lugar para kumpirmahin ang report. Pagdating nila sa area ay itinuro sila ng mga residente sa isang bahay na yari sa bato, bagamat hindi pa ito ganap na natatapos. Bago ka makapasok sa bahay ay dadaan ka muna sa terrace. Pagpasok sa pintuan ay agad nang bubungad sa iyo ang wala pang pintuan na silid na nasa kaliwang bahagi. Doon ay tanging ang dugo ang banig na lamang ang dinatna ng mga pulis at cellphone ng biktima. Ayon sa ulat, bandang alas 2:50 ng hapon habang nag-aabang ng sasakyan ng witness sa kapitbahay ng biktima, ay bigla niyang narinig ang sigaw nito. Nag-aalala siya kaya naman nagdesisyon siya na silipin ang bahay ng biktima sa pag-aakala na baka binabangungot ito. Subalit nang tignan niya ay nagulat siya dahil kitang-kita niya ang ginawang pagsaksak ng isang lalaki sa biktima. Nang makita siya ng suspect ay nataranta ito at mabilis na umalis sa lugar para tumakas. Nagawa niya namang makahingi ng tulong sa iba pang mga kapitbahay na siyang nagtulong-tulong para habulin ang tumakas na salarin. Bagamat may mga tinamunang saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ay nagawa pang bumangon ng biktima bago ito muling bumagsak. Nagawa pa itong isugod ng mga concerned citizens sa ospital, subalit dineklara ito na dead on arrival. Ang biktima ay kinilala na ang 23 years old na si Christine Dagdagan. May kinakasama at mga anak. Nang oras na mangyari ang krimen, ay ito lamang at ang kanyang 1 taong gulang pa lamang na anak ang nasa bahay. Nasa trabaho ang kinakasama nito at nasa school naman ang iba pang mga anak dahil nga araw iyon ng Huwebes. Sa ulat na kaugalian na ng biktima na patulugin ang kanyang anak sa tanghali. Habang pinapatulog ang anak, marahil ay nakatulog din ito dahil nga sa nagdadalang tao. Habang mahimbing nang natutulog ang biktima at ang kanyang anak ay doon naman pumasok sa kanilang bahay. Ang 33 years old na suspect na tinawag nila sa alias Namon at residente din ng Barangay Pagsanahan Norte. Pagpasok nito ay dumiretso ito sa kusina at kinuha doon ang kutsilyo bago pumasok sa kwarto ng biktima at 2 beses itong sinaksak habang natutulog. Sa ginawang hot pursuit ng Badok PNP at sa tulong din ng mga residente ay agad ding nahuli ang suspect. Sa kanyang salaysay sinabi niya na lasing siya at hindi niya alam ang ginawa. Wala ding alam na alitan ng dalawa kaya naman pala isipan sa lahat kung bakit nito ginawa ang pagpatay. Ganun pa man sa investigasyon lumalabas na ang suspect ay dati nang nakulong sa kaso ng pagpatay at kalalabas lamang nito. Tambay lamang ang suspect at walang trabaho bagamat malimit itong makitang lasing dahil sa mahilig itong magpunta sa mga lugar kung saan ay alam niyang may mga nag-iinuman. May mga nagsabi din na ang nasabing lalaki ay may sakit sa pag-iisip at wala sa kanyang katinuan. According sa interview natin sa suspect, hindi daw niya alam yung ginawa niya, ma'am. Lasing daw po siya at according din sa mga tao po doon, medyo may kunting diferensya ng utak every time na nakainom. Hirap din siguro ilig sa drugs kasi wala siyang pambili ng drugs sa estado po niya kasi tambay lang po siya sa alak lang, nakikinom kung saan sa nakikinom. Ganun pa man ang suspect ay nasa kamay na ngayon ng Badok Municipal Police Station at nahaharap sa 2 bilang ng pagpatay dahil sa ang biktima na si Christine ay nagdadalang tao. March 14, 2026 naman nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Norala, South Cotabato. Base sa tawag ay may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa masukal na damuhan na nasasakupan ng Sitio El Cuda, Barangay Puti, Norala, South Cotabato.
Nang magtungo ang tauhan ng Norales South Cotabato Municipal Police Station sa lugar, ay dinatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Kapansin-pansin kasi ang halos maghiwalay na sa kanyang katawan ang kanyang ulo. Maliban sa katawan ay nakuha din sa crime scene ang isang machete na siyang ginamit ng murder weapon. Ang biktima ay kinilala na ang 34 years old na si Marivic Capion. Isa itong PWD dahil sa pinanganak si Marivic na hindi na makapagsalita. Ayon sa ulat, lumabas lamang ng bahay si Marivic para maghanap ng tuyong dahon ng nyog. Isa kasi sa pinagkakaabalahan nito ay ang paggawa ng walis gamit ang mga natuyong dahon ng nyog na nakukuha nito sa paligid. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, hindi pa ito nakakauwi kaya naman hinanap na ito ng mga anak. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay umuwi sa bahay ang kanyang asawa. Dito niya nalaman na wala pa ang biktima. Dito na siya nagsimulang maghanap at una niyang hinanap ang asawa sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Subalit walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Sinubukan nilang hintayin ang biktima subalit lumipas ang magdamag ay hindi ito nakauwi ng bahay. Kinabukasan ay maaga pang umalis ang asawa ni Marivic para magpunta sa bukid. Iniisip niya na baka nandoon ang asawa, may mga pagkakataon daw kasi na umaalis ito ng bahay nang hindi nagpapaalam at nagtutungo sa bukid lalo na pag masama ang loob nito. Samantala, habang wala ang kanilang ama, hindi naman mapakali ang dalawa pang anak ng biktima na naiwan sa bahay. Naisip nila na mag-ikot sa gubat kung saan alam nilang madalas magtungo ang kanilang ina para kumuha ng kahoy na panggatong at ng tuyong dahon ng nyog. Pagdating nila sa area ay una na nilang nakita ang isang sako na puno ng tuyong kahoy at may bunga ng saging sa ibabaw. Subalit wala ang kanilang ina. Nag-ikot pa ang magkapatid hanggang sa makita nilang wala ng buhay na katawan ng kanilang ina na nakahandusay sa damuhan, doon na sila humingi ng tulong. Ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Marivic ay may kalayuan sa kanilang bahay. Masukal din ang lugar at walang mga kabahayan kaya naman ang tanging lead lang na mayroon ng mga pulis ay ang maaaring fingerprint na naiwan sa machete na naiwan sa crime scene. Nagbakasakali din sila na makakita ng mga footprints sa area, subalit mahihirapan na sila dahil sa marami ng tao ang nagbalik-balik sa lugar bago sila dumating. Sa ginawang post-mortem examination sa katawan ay ang malaking sugat na tinamo niya sa leeg ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Lumabas din sa pagsusuri na kabuuan na ng biktima kaya naman ang gawin ng pagsasaayos sa katawan ay napagpasyahan na ilabas na ang bata sa kanyang sinapupunan at itabi ito sa kanya. Ayon kay Police Major Joseph Paulo Villanueva, ang hepe ng Norala PNP ay mayroon na silang person of interest na tinututukan ngayon na maaaring may kinalaman sa nangyari kay Marivic. Dagdag pa niya ay kinukumpleto na lang nila ang mga kinakailangan dokumento at mga sinumpaang salaysay ng mga saksi nang sa gayon ay madakip at masampahan na ito ng kaukulang kaso. Hindi naman alam ng kanyang asawa kung anong gagawin lalo na nga at may naiwan si Marivic na 2 anak na puro babae. Walang kahit na anong clue ang pamilya kung sino ang gagawa nito kay Marivic dahil nga sa pipi ito, hindi nakakapagsalita. Malimit lamang ito sa loob ng bahay at inaasikaso ang kanyang mga. Makikita lamang ito na lumalabas kapag pupunta sa school para umattend ng pagpupulong at activity ng kanyang mga anak. Madalas ay makikita ito na nakaupo sa labas ng kanyang bahay at nagkakayas ng dahon ng nyog na ginagawa niyang walis at binibenta para makatulong sa kanyang asawa. Kapag kinakausap ay tanging ngiti lamang at iling ang sinasagot nito dahil nga minsan ay nahihirapan itong makipag-usap sa sign language. Naging mailap din si Marivic sa mga tao dahil nga bata pa lang ay nakaranas na siyang pagtawanan at biruin dahil sa kanyang kapansanan. Dahil dito ay mas gusto nitong manatili sa loob ng bahay. Wala itong nakakasamaan ng loob at wala ding nakakaaway. Kaya naman pala isipan talaga sa lahat kung bakit nito sinapit ang karumal-dumal na kamatayan. Sa ngayon ay nasa kanilang tahanan na ang katawan ni Marivic Capion at ihahatid sa kanyang huling himlayan sa darating na March 24, 2026. Team po natin, isang PWD, hindi makapagsalita. And isa doon sa pinakamasakit kasi ma'am, ito ning biktima natin isa buntis sa kabuhanan din niya ngayon. Ang suspect siguro may intention talaga na uripin yung biktima kasi medyo bundok din. Mga nitibo din itong mga nakatira dito sa area ng Ilguda. May mga person of interest kami, may nag-inuman doon sa baba. So hinahanap na lang natin yung exact na witness para makapagturo doon. Yun talaga ang suspect po.
Hustisya ang sigaw ng kanilang pamilya. Ang dalawang biktima ay kapwa nawala na may dalang mga bata sa kanilang sinapupunan. Mga batang pinagkaitang mabuhay at masilayan ng mundo ng mga salarin, kaya naman ang hustisya ay hindi lamang para sa mga biktima kundi para na rin sa mga ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.